Good morning, Auto Boys. So for today, as you can see, lowered na siya eh. So, naka-putol spring and modified shock siya. Hindi siya happy. Dahil sa mga napapanood niyang mga na-aksidente pa din or na sisiraan gawa ng ganyang modification. So, he opted to upgrade to LNT coilovers kagaya nung nasa project videos natin. Ang ganda nung kotse niya, naka 3.5 type base projector, then naka C28 replica ng Rota, which is Fighter 10. Ayan, polish knit silver. So, yun guys. So, marami na tayong video ng mga from modified shock, putol spring na nag-LNT springs, then nag-coilovers. So, nasa sa inyo na yun. So, kung mahal nyo yung kotse nyo, sa halip na makamura kayo, lalo kayo napapamahal. So, kung mahal nyo, walang nagmamadaling mag-forma ng kotse nyo. Buy the right thing, right item. Kasi nakabili nga tayong kotse, so dapat tama yung pyesa. Huwag nating tipirin kaysa maging delikado tayo sa daan, not roadworthy. Mamaya explain namin kung bakit nagiging delikado siya sa daan, bakit nangyari yung mga viral video na ano yung kotse. So guys, ito yung papalit niya. LNT coilovers for Vios Gen 3. Yan, bagong bago pa. Buksan na natin, unpack. Yan. So, ito specifically designed for this car. Then, ito yung front shocks 1 and 2. Sorry. 2. Ito. Then, rear. Ito yung springs. Adjustable. As you can see, adjustable. And adjustable din yung rear. So, bakit itong pinili ni Sir? Kasi ang advantages nito bukod sa adjustable height and yung damping and rebound, ayan, meron from soft to, mamaya explain pa natin yan, soft to hard. Rebuildable to, so good investment. Hindi kagaya ng mga shock stock, disposable. May mga nagre-repack pero hindi na ganun katagal. Tapos 1 year warranty to sa leak. So no questions asked basta nagka-leak. Ang iba 6 months lang ang warranty and talagang nagli-leak din kagad, mas mahal pa. So this one 38,000 plus syempre install, separate yan. Okay guys, ito nga pala yung kasamang LNT sticker saka spanner pag bumili kayong coilovers. Ayan, kompleto yan, nakasil dyan pero nenoking na lang kaya natin, huwag na natin bigay sa di natin trabaho man-nenok, kanya lahat yan kasama sa binayaran niya. Alright, leather gap check na rin natin. One finger yung front, 205, saan ba yan? Ayan, 205, 45, 17. Yan yung ideal para sa Vios pag naka-17 ka. Ang maganda sa gantong wheels, maliit lang yung fender gap pero mas mataas yung ground clearance mo kasi nga malaki siya. Unlike nung mga 15s kagaya nung sa atin dun ngayon, mas malaki yung gap pero mas mababa yung ground clearance. So nusukatan lang namin to para kung ito pa rin yung gustong sukat ni boss, o 1.5 yung rear. Guys, dahil modified shock and putol spring yung kotse ni boss, bago siya pumunta dito, we advise him to get yung ito. Mahal kasi to. Tapos hindi to basta-basta mabibili sa auto supply kasi nga hindi naman to normally nasisira. Kahit kay Toyota, by order to. So ito yung tinatawag dito ay, ang tawag dito ay rear spring lower cushion na rubber. Mahalaga to kasi dito nakaupo yung spring. Ang nangyayari kasi pag pinutol, hindi na nila maiupo dyan. Ewan ko kung bakit. Or wala na sa posisyon. Pero mahalaga kasi yan.
mapa LNT spring or coilovers kasi nakasukat yan dyan para hindi gagalaw-galaw yung spring. Plus, naka-align ka kasi may pinaka, doon sa pinaka catch plate. Naka-align ka kasi ito may pinaka pin yan dyan, guide. So, yan yun. So, plus, kaya may goma para hindi magbakal sa bakal, less ingay. Pag putol yung spring mo, wala na ng ganito, mamaya papakita namin. Pag ginak yan, malalaglag na yung spring. Okay, so ito mahalaga to. Kung babalik kayo sa stock spring, LNT springs, or magko-coilovers, ito, kailangan makuha nyo to. Good thing, binigay naman daw nung pinagpagawaan niya. So, punta na lang kayo doon, balik kayo doon, kunin nyo, inyo to, hindi sa kanila, okay? Pinutol yung spring sa likod, kaya tinatanggal tong original na lower cushion, yung goma, kasi hindi na siya fit to. Pag pinosisyon mo yan pa ganyan, layo na, offset na. So, tinatanggal nila, tuwing, tapos nilalagyan nila ng hose, yan, ganyan. So, pag nagpaputol kayo, make sure kunin nyo to. Huwag nyo iwan sa shop. Kasi mahal din to. Okay? Guys, ayan. Kaya kailangan niyang goma na yan. Kasi swak dyan yung spring. Mapa LNT springs or coilover springs. Yan. At hindi tayo nagamit niyang hose. Guys, itong isang klase ng modified shock. Ito pa yung lumang version. Binababa nila tong catch plate. Yung ginagawa na ngayon ata nila is ito naman ang inaangat. Yung problema pag binababa tong catch plate or either way, ayan kagaya niyan, no? Nagkakatama tong pinaka catch plate. So ang ginagawa nilang solusyon diyan, kinakat to. Pag kinat mo yan, mangyayari naman luwag na tong spring dun sa pwesto. Pwedeng lumusot. Yun yung napanood ng nag-viral na video. Lumusot tong spring dito kasi kinat nila to. Okay? So, kasi nga, hindi natin lang kung putol pa rin to or stock or ito lang ang ginalaw. So, mamaya pagbaba, makikita natin. Ito pa yung lumang style ng pagmamodify shock. Yung shock. From dito, binaba yung baso. Ito, hindi to advisable kasi pag welding, umiinit yung shocks. So, maaaring masira yung mga internal components niyan. Kagaya nito, supposedly dapat umaangat, wala na, oh. Diba? Sira na rin. Kaya tama lang mag-coilover si boss. May dala rin si sir na jug shock mounting. Ito, papapalitan niya rin. So guys, ito yung pinapalitan pagka may gap na yung top mount dito. Pagka may gap na yan dyan, ito ang pinapalitan na, hindi nilalagyan ng kung ano-ano yan. Okay. Guys, ito yung bago. So, ito, yan, oh, yan. Yan, palitin na talaga yan. Yan ang pinapalitan, ha. Huwag kayong magpapabudol yung may ginugumahan yung taas. Ito, binibili, shock mount. Kahit anong brand, at least bago, oh. Yan. Okay. Naangat eh. Yan, baligtad na. Sira na rin yung shock ni boss, kaya talagang worth it magpalit ng coilover. So, pag kasi branded yung bibili nyo shock plus LNT springs, halos lapit na siya pag kinumpute nyo dun sa presyo ng coilovers. So okay na mag-coilovers kayo. Tapos, kung mapapansin nyo, nakalas namin yung shock niya ng walang spring compression or clamp. Yung sabihin, wala na, patay na yung preload. Yung preload, importante yun sa springs. Okay? So, yan yung problema pag modified shock. Nawawala yung preload na yun. Lalo na kung pinutol pa yung spring or whatsoever. So, yan yung mga nawawala. Kaya lalong tumatagtag at lalong nasisira yung mga pangilalim ng kotse nyo. Okay?
guys, nakabitan natin yung coilovers. Ayun yung mga basura. Ay, hindi naman. From one finger siya kanina. Gusto niya syempre mas mababa kasi nga nag-coilover siya. 0.5 yung front. Then yung rear, kanina 1.5 to 2 halos. Ngayon 1. Yan. 1. Then ganun din sa rear. Kabila 1. Tapos, ayan, 0.5. So, pantay na pantay yan. Kinamitan natin ng caliper, yung pagsusukat. So, kung kayo nagkakabit ng coilovers, huwag kayong dumepende sa fender gap lang. Dapat pantay yung both left and right using caliper. Kasi minsan, yung fender naman natin, hindi naman pantayan. May epekto pang ibang factors like yung tire pressure, parking level, yon. So marami, suspension yan eh. So ang tama pag-adjust ng coilovers, laging pantay left and right using measuring tool. Okay? Maraming salamat ha. Thank you rin. Lang ako pag Okay. CMS ko. Ha? Yes, okay. Ano yun? May scanner kayo? Meron. Scanner lang. Dami nun sa Facebook Scan natin yan. Mas okay yun. Parang Oo nga. Hindi, meron tayo nun. Sir ha? Sige. Scan, only scan. 1.5 pa scan. Oo, sige. Thank you. Ingat. Thank you rin. So guys, happy na siya. Wala na yung kung ano-anong naririnig niya. At nag-hams test kami kanina. Wala namang sayad. Kahit binaba namin ng konti. Kasi as you can see, sumakay siya. Hindi gumalaw yung fender gap. So, yun. Alright.